may buong daya ng kalikuan sa mga mapapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y maligtas. So yung mga tumalikod sa pananampalataya, hindi nila tinanggap ang katotohanan para maligtas. Kaya nung hindi nila tanggapin ang katotohanan, hindi sila maliligtas. Bakit? Ganito kasi ang mangyayari. At dahil dito, ipinadadala sa kanila ng Diyos. Natatandaan niyo si Saul nung pinapatay si David. Ipinadala ng Diyos yung masamang espiritu kay Saul. Dati maganda espiritu ni Saul pinadala yung masama. Ang ginawa naman niya, tinatawag niya si David para magtumugtog ng harp, pang-alis ng masamang espiritu. At dahil dito, pinadadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaniwala sila sa kasinungalingan. Upang mahatulan silang lahat na hindi nagsisampalataya sa katotohanan, kundi nagugod sa kalikuan. So nagkakaroon ng delusion, nagkakaroon ng spirit of illusion, nadideceive ang mga taong humihiwalay sa Diyos. Kasi akala nila tama ginagawa nila Ikaw ang hahatulan At saka wala na sila sa Word of God. Puro kaisipan na lang nila, katuwiran nila ang sasabihin. Bakit? Wala na yung faith in the Word of God Wala na yung pananampalatayang hinahanap ni Kristo. Natagpuan niya sa centurion. Kasi kung titignan nyo mabuti, yung mga signs and wonders ngayon, wala na masyado. Di ba? Hindi nyo napapansin? Naganap lang yan nung panahon ni Brother Manny kasi i-establish ang church. Ngayon, ang nakikita na nating mga great faith ngayon, yung pananampalataya sa sinabi ni Kristo. Ngayon, kung gagawin naman ng Diyos na gumawa siya ng kababalagan sa iglesia, siya yung gagawa. Kaya may pangkaraniwan ngayon, wala na tayo namamalas Kasi iba na ngayon ang pananampalatayang gumagawa, yung pagtitiwala sa sinabi ng Diyos. Yun na yung kabanalan patapos na Pero may gagawa niya. Pagdating ng Antichrist, magkakaroon ng lying signs and wonders. Kasi ang mga tao para maniwala, kailangan makakita ng kababalaghan Kaya tatanggapin Bakit? Mapapatay si Enoch at si Elijah pagbaba ng Antichrist si Enoch at si Elijah, pwede magpatawag ng apoy sa langit, pwede kang pugnawin Makapangyarihan ito Tapos mapapatay ng Antichrist? O sino hindi nga maniniwala doon, di ba? Magkakaroon pa sila ng exchange gift na sa Jerusalem Magkakasaya sila. Bakit? Natalo nila yung kalaban Tapos biglang after 3 days and a half, biglang irarapture yung dalawa, tatayo yung dalawa, mag-glorify, aakyat doon sa langit. Kasama na natin. Kaya sabi ng Panginoon, hintayin muna natin. Sabi kasi ng mga propeta, Panginoon, kailan mo ba igaganti kaming mga propeta? Hintayin natin hanggang sa mapatay na lahat yung kasamahan yung kapatid. At saka na, wait muna kayo dyan. Wait muna. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos na magtiis. Hindi ko mo Kristiyano ka okay ka na sa ganyan si Job napakabuting tao nun bakit dumaan sa hirap? Si Lazarus. O ba't hindi yumaman si Lazarus? Nanginginain lang siya doon sa table ng di ba, ng mayaman? Kung gusto mo kasing yumaman, hindi yung pagkikristiyano hinahanap mo, magnegosyo ka. Sama ka kay Bilyar, magaling sa negosyo yun. Pero kung gusto mo talagang maligtas, yung pagpapala, magtitiis ka. Sabi sa James 4:11. Narito, tinatawag nating mapapalad ang nagtitiis. Inyong nabalitaan ang pagkitiis ni Job at inyong nakita ang pinapangyari ng Panginoon kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Kung titignan nyo ang istorya ni Job, milyonaryo to napakaraming pera nito. Meron siyang anak na kada magbe-birthday, meron silang talagang happenings, birthday party. Hiniling ng demonyo to ni Satanas kaya lang naman nagpupuri sa iyo, kaya lang mabait yan, daming pera Tsaka magaan ang kilos Pag hindi mo ibigay sa akin, sabi ng ama, o sige, pagbibigyan kita. Pero iba yan si Job, kakaiba yan. Iba yung anak ko na yan, hindi mo kaya yan. Pero hindi mo siya pwede patayin. Sige, ibibigay ko sa iyo, ang kanyang mga ari-arian. Di nung araw na yun, nagbe-birthday yung anak Biglang nagkaroon ng hangin malakas, nagkaroon ng lito, patay lahat yung anak. Pagkatapos, yung mga alaga niya, mga camel, mga baka, tupa, kambing, ninakaw ng mga mangungulimbat ng mga tulisan. Tapos may apoy na nanggaling sa langit, tinubog. Pero natitira ng isa para mag-report sa kanya na, Boss, nadisgrasya yung mga kambingan mo, nakaldereta nga. Bossing, yung mga bakahan natin, nadali ng mga tulisan.
Pinahak na yun ni Job, yung damit niya. Ano sabi niya? God give it, God take it away. Ang Diyos ang nagbigay, hindi yung Diyos ang nag-alis. Hubad ako isinilang sa mundo, hubad din ako mamamatay. Wala akong pag-aari kahit ano. So, hindi nakitaan ng Diyos ng masamang salita si Job. Hindi katulad ng mga kaibigan niyang tatlo na, kasi kaya ka pinarurusahan, makasalanan ka eh. Kaya sa bandang huli, sila ngayon yung pinag-offering ng Diyos sa istorya na yun eh. Pinagpala si Job ng doble. Kasi nakapagtiis siya eh. Pero matuwid dito. Yun ang tinatawag na pagsubok ng pananampalataya. Susubukan tayo eh. Ano eh, parang ginto nga eh. Titingnan ng Diyos kung sino ba talaga sa inyo totoo. Nabubuhay ka, sunod ka ng sunod sa kalooban ng Diyos. Eh ba't ganyan pa rin ang buhay? Napakahirap. Ang daming pag-uusig. Hirap na hirap. Bakit? Eh talagang ang ganun eh. Ang nagnanais magpakabanal, uusigin. Sabi sa 2 Timothy 3:12. Oo, at lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus, magbabata ng pag-uusig. Eh, sino ba yung mag-uusig? Si Lucifer. He is the accuser of the brethren. Kaya pag kayo inuusig, ang behind doon, si Satanas. Kasi sabi ni Kristo, ako yung unang inusig. Uusigin kayo ng sanlibutan. Bakit? Eh, prinsipi ng sanlibutan yan eh. Kakampi niya yung mga taga-sanlibutan. So, mapapalad kayong inuusig sapagkat sa inyo ang kaharian ng langit. Mapapalad kayong nagugutom, bubusugin kayo. Mapapalad kayo na uuhaw, paiinumin kayo. So, mapapalad kayong mga nagdadanas ng kahirapan na yun dahil magkagala kayo sa araw na yun. So, ang purpose lang natin, mga kapatid, patunayan mo na sa sarili mo na you have that great faith din, kagaya ng centurion, na sabihin mo lang, Panginoon, okay na sa akin yan. Hindi ko na kailangan makita. Sabi ko nga kay kapatid na dito, nung araw, yung mga kwento ni Brother Manny, kababalagan yun eh. Pero hindi ko na witness yun, pero hindi ko na kailangan ma-witness. Sapat na sa akin yung sinabi niya. Nananampalataya na ako na isinugo si Brother Manny, siya ang apostol ng iglesia. Hindi ko na kailangan makita yung ebidensya. Parang yung centurion. Naniniwala ako. Pagkat wala ako nakitang iniaral si Brother Manny na kumontra kay Kristo. Wala ako nakitang inaral o dekreto ng ating apostol na kumontra sa salita ng Diyos. Umayon lahat sa salita ng Diyos. Wala. Kasi ganun ako eh. Hindi ako papayag na merong false teacher. Hindi ako papayag na masingitan ng maling aral. Kaya nga naging kalaban ako ng iglesyang ito ng mga pinunong nagtuturo ng mali eh. Kaya nga ako napagkamalang rebelde. O yung rebelde na sinasabi rebelde, yun na lang ngayon ang natitiro dito. Rebelde rin kayo. Kasi rebelde pinuno nyo eh. Kung ano ako, ganun kayo eh. Kung ano yung puno, yun ang bunga eh. Alam nga naman yung puno, yung bayabas, ang bunga, santol. Santol eh. So mga kapatid, gusto ko lang ulitin sa inyo yung message ng Diyos. Total trust in the Word of God is the great faith. Amen.